mayroon ka bang nababatid? Bukod na anak, hindi niya ipinagkain. Lalawak sa mundo, pagdusa, tibanas ng limang sa Purihin po ang Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Ibang Diyos kay buti mo sa isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Praise God. Ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka, hindi sapat ito. Para sa salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka, hindi sapat ito. Ang ibabili, ang bukong ibinigis ng iwala para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayan ka, hindi sapat ito. Ang ibabili, ang bukong ibinigis ng iwala para sa akin. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. It's another Wednesday na kung saan po ay mapag-aaralan natin at mapagbubulay-bulayan natin ang Word of God. At ako'y lubusang nagpapasalamat. Tuloy po ang atin pong mga gawain at tuloy po ang atin pong mga pagpapahayag ng salita ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia para sa ikakapanatag po at ikalalakas ng lahat ng mga kapatiran po na makikinig. At atin pong pinagpapatuloy yung atin pong theme, which is napakahalaga for 2026 kasi tayo po'y naniniwala na ang tinurong kaligtasan sa atin ni Kristo ay sapat, ang kanya pong mga aral ay sapat, ang kanya pong kagalingan ay sapat, pati pong kanyang kaligtasan po ay sapat-sapat po para sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating naging theme ay Kasapatan kay Kristo 2026. At naroroon po tayo sa unang 3 buwan ng atin pong pagtatalakay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, doon po sa salitang
kasapatan kay Kristo na atin pong kinuha mula po sa talata po ng Biblia sa Filipos 3:10 hanggang 11. Kaya sa gabi po na ito, meron tayong pag-aaralan po at ang topic natin po ay kasapatan naman ng kapatiran kay Kristo. Gaya ng sinabi ko po kanina sa inyo, ang mga talata po ng Biblia na pinagkuhanan po natin ay maging memory verse po natin. Doon po sa salitang kapangyarihan, doon po sa salitang sa kamatayan ni Kristo, doon po sa salitang sa paghihirap ni Kristo, at ang tanging layunin natin ay makilala po ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng sinasaad, yung buong verse po, doon po sa kasapatan kay Kristo, sabi po ng Philippians chapter 3 verse 10 to 11 na ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya tayo sa kanyang kamatayan. Yan po yung ating pinag-aaralan na kasapatan kay Kristo 2026. So, kung saan man po kayo naroroong lugar, ako po ay katatapos lang po ng klase namin at tayo po ngayon ay nagbo-broadcast live dito po sa ating tahanan sa Scout Reyes po sa Rojas District, Quezon City. At binabati ko po kayo taus-puso po sa aking kalooban ang lahat ng mga kapatiran na ngayong gabi po ay nakakapakinig. Ilan po sa mga nag-like na po, andyan po si kapatid na Marlo at saka si kapatid na Demalin Narce na maski po doon po sa lamay ni Mima ay kitang-kita po natin ang talaga namang kagalakan nila na dumalo ng mga gawain. Kaya magandang gabi Marlo, magandang gabi kay Demalin at gayon din naman po kay Josel Navarro at kay Jamaica Navarro Cruz. Pinagpala po ng ating Panginoong Diyos. At andito rin po kasama natin si kapatid na Andrew at si Nanay Soli sa mga nag-like po sa atin. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos at tayo po ay nagkasama-sama po muli, January 14, 2026. Yan, umaarangkada po ang araw. Sana po yung mga pinapayo natin na huwag kayo nakakalimot. Napakasarap pong manalangin sa Panginoong Diyos. Ang daming answered prayer dun sa morning prayer na ginagawa po namin. At saka po, hindi lamang po sa morning prayer, sa atin pong lunch prayer, pagkatas ng lunch natin, may afternoon prayer, sa evening prayer, at muli pagising natin, yung morning prayer po natin. Ang dami-dami pong mga answered prayer po. At isa na nga sa answered prayer, ayan, nasa bahay na po namin si Cholo. At siya po ay nandoon po, tuwan-tuwa po at malakas kumain at dahan-dahan lang siyang umaakyat po kasi usually tumatambay po yan dun sa 4th floor po ng bahay namin. Pero ngayon hanggang 2nd floor lang muna siya kasi alalay lang po dahil yung kanya pong paa ay nagpapagaling pa at naputol pero magkakaroon naman po siya ng artificial na leg. Kaya nagpapasalamat po kami kay Dr. Ferds at sa lahat ng bumubuo po ng Dr. Ferds Animal Wellness Center diyan sa may Timog po. Napakahusay po ng mga doctors at lalo tigit po ang lahat po ng staff na nangalaga po kay Cholo. Kaya meron kaming banner kanina, welcome home Cholo. Kasi tuwan-tuwa po at nako, ganun pa rin ang tapang pa rin pag may mga bisita, towel pa rin dito, towel doon. Kaya nga lang po, yun lang nagkulang lang ng paa niya pero nagpapasalamat ako, answered prayer po mula po sa morning prayer namin na maski po sabihin na natin pet dog lang po siya pero maraming nananalangin at ako'y nagpapasalamat sa lahat. At gayon din naman po, tayo po ay nagsimula na ng office work natin starting January 6 at hanggang ngayon po ay hindi pa naman humatraffic kaya nakarating po tayo ng tama at maayos po. At ako po'y nagpapasalamat din dahil nabigyan din tayo ng pagkakataon na tayo po'y makapag-executive check-up tomorrow. So tomorrow po hanggang January 15 and 16 po, 2 araw po ako mag-undergo ng executive check-up mula po sa puso, sa lungs,
lahat po ng bahagi. Kaya 2 days po na stay in po ako sa UST at doon po muna ako. Lahat yata ng procedure, pati po yung endoscopy, colonoscopy, sa prostate, kasi we are not getting any younger at pribileyo po natin yan na ma-utilize at magamit po natin, especially for golden age people, mga 50 years old and above po, na talagang magkaroon ng comprehensive medical examination. Kaya panalangin niyo po ako na maganda ang mga resulta po ng lahat ng blood chem, lahat po ng gagawin na 2D echo, lahat po ng mga gagawin po na mga electrocardiogram at ang mga iba pa po, talaga pong gagawin po nila na pag-aaralan yung buong katawan ko. Purihin po ang Panginoon Diyos sa mga pribileyo po na yan na tayo po ay nagpapasalamat because alam po natin gusto ng Panginoon Diyos, healthy ang katawan natin sa pagtuturo, healthy ang katawan natin sa pagpapastor. Kaya tayo po ay nagpapasalamat, napakadami po nating mga kapatid na naisbatiin po ngayong gabi, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. So, buena mano na po dyan si Georgie, sana doon po sa cellphone na gamit-gamit ni Georgie ay very clear tayo, ay biyaya po yan mula po sa Peace of Harvest at sana po ay napapanood po tayo nila Georgie dyan ng klarong-klaro at gayon din naman po kay Sister Irma, bago yung account ni Sister Irma dahil nasira yung old account. Magandang gabi po sa inyo at saka po kay Sister Odi, 14th day na po ng ating prayer na walang patid po at walang putol na ginagawa po natin every day at ang daming answered prayer. Hindi ho ba Sister Irma at saka si Ate Odi? Magandang gabi rin po kay Sister Soli. Ayan po, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa mga prayers po ninyo, sa patuloy na mga magaganda sana pong resulta. Ang Diyos po ang may hawak na mga resulta na yan sa ating 2 days na executive check-up na gagawin sa UST. Magandang gabi po, Nanay Soli. Pagpalain po ang buong Bautista family. Kasama po sila Angel at saka po kasama din po of course sila naalala ko kasi po si Tisay sila brother Jeff po, ayan po, tsaka si Arlene, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain din po kayo, Sister Alma, magandang gabi po diyan po sa Puray Christian Church at lalo higit po lahat ng ating mga kabataan diyan. Kamusta na po kayo? Pinagpapala din po natin ang gabing ito, nakita natin po si Crisel. Salamat po at may panahon din si Crisel na makinig ng mga salita ng Diyos. Pumasa atin po nawa ang lahat ng mga pagpapala po na ito. Sister Odi, magandang gabi po. Kay Sister Aster, maraming salamat po sa inyo pong pagsama rin sa mga story po ni Cholo, sa mga napanood nyo po. Ayun po, malakas na po si Cholo, pagpalain po tayo. At saka si Sister Joria, mga 2 weeks na lang, Sister Joria, pwede nyo na pong makuha ang inyo pong marriage certificate sa PSA or sa Philippine Statistics Authority, no? Pwede na po kayo magpa-print out dahil lahat po ng mga papeles, 12 po yon ay naisubmit na po ng law firm ni Marlene doon po sa mga kinauukulang ahensya. So, pwede na po kayong kumuha ng marriage certificate ninyo. Si Sister Joria, magandang gabi po sa inyo. At kay Sister Leia at Pastor Elmer, magandang gabi po sa inyo at patuloy po na sana'y nasa magandang kalalagayan kayo at patuloy po naming panalangin ang mahusay na pamumuno at patuloy na paglago ng mga kabataan dyan, Sister Leia. Sister Baby, maraming salamat po sa inyong mga prayer. Nandito na po sa bahay namin si Cholo at inihahanda na lang pong konting pagpapagaling para makabitan na po ng kanyang robot na paa. Ang tawag na po namin kay Cholo ngayon ay Robodog. Pero siya po ay malakas kumain at nung nakita kami kanina, pinaghahalikan na naman po kami. Yun nga lang po, siyempre wala pa siya po nung prosthesis at sinusukatan pa lang po siya nung robotic na kanya pong prosthesis. Pagpalain po tayo mga kapatid, lalo na po si Maribel Reybuenan. Kamusta na po kayo? At sana'y maganda pong kalagayan nyo dyan sa Puray. Sister Emmy, maraming salamat po sa prayer po. Ay kailangan ko rin po ang prayer po for my executive check-up po for 2 days, tomorrow hanggang sa Friday.
magandang gabi po sa inyo ni Brother Greg. Si Joyce Mercado, kamusta na po kayo? At patuloy po na naka-live po kayo din ngayon na binabati natin. Si Sister Janet, kamusta na po? At saka si Ka Eli, maraming salamat sa mga blessings po na inihahatid nyo, lalo na sa Puray Christian Church. Sa Diyos po ang kapurihan. At si Corazon Gardavan Cruz ay magandang gabi po sa bawat isa at lahat-lahat po na naririto po. Ayan, sabi ni Sister Irma, purihin po ang Diyos sa inyong kabutihan. Salamat sa mga panalangin. At kay Brother Danny, namimiss ka na namin. Sana muli po kayong dumalo ng ating mga gawain po sa Peace of Harvest. Maganda po yung tema natin ngayon, kasapatan kay Kristo. At yan po, kay Sister Joria, okay na po. After 2 weeks lang, makakakuha na po kayo ng inyong marriage certificate. Kaya muli ho, maraming salamat at magandang gabi po. Pinahahatid ko rin ang aking pagbati po sa buong mundo na tayo po'y naka-live at pinasasalamatan ko po ang mga kapatid natin sa US, lalong-lalo na sa prayer natin na answered kay Sister Lina. You're always in my heart and in my prayer dahil sa napakabuti nyo po sa Peace of Harvest, napakabuti nyo po sa Pastor Sister Lina, kaya patuloy ang aming panalangin at tinutugon po ni Lord. Hallelujah. Sa ating mga kapatid po, kay Sister Jane at Brother JP, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa lahat ng blessings sa mga kapastoran po ng Marval at lalo tigit sa buong Cruz family po. Taus-puso pong pasasalamat sa lahat po ng mga tulong ninyo sa Puray at gayon din naman po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya magandang gabi rin po sa ating po mga kapatid yan, sila Cheryl, ang mga pinsan ko po sa Texas at dyan po sa California. At ang kuya ko po na nakikinig din ngayon sa Australia. Magandang gabi po kay Kuya Sunny sa Melbourne. At gayon din naman po kina Kuya Boy at po Ate Lenny na kasalukuyan din nakikinig po dyan po sa Parang Marikina. Kamusta na rin po si Rodney at saka si Micah, lahat ng mga kapatiran po. Maraming salamat po at hindi nyo nakakalimutan po na makinig ng Bible Studies. Sa atin po mga kapatid, dyan po sa Europa, lalo na po ang mga kapatid natin na nakakasubaybay po, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos dyan at lalo tigit po ang ating mga kapatid sa Middle East. Sister Aster, good evening po sa inyo, kay Ivan, kina Sean at saka po kay Len, sa kanilang anak po, kay Alex at gayon din naman po kay Sister Ellen. Ayan po, nagbati rin po si Sister Malu, Luklukan. Good evening po sa bawat isa. Kasama po ang lahat ng ating mga kapatid kay Kristo po. O anong ligaya po talaga pag nagkakatipon-tipon ang lahat ng mga magkakapatid at tayo po'y nagkakasama. At yan nga ho ang topic natin ngayon, ano ho? Ang kasapatan ng kapatiran para kay Kristo. Ayan. Kasi ito pong kasapatan ng kapatiran kay Kristo, iyan po ang nagpapahayag sa atin at nagbibigay po sa atin ng talaga namang kagalakan ng paglilingkod po sa Kanya at hindi na tayo hahanapan ng iba pang mga kasamahan o mga companion po o ng atin pong pwede po na makasama dahil pag kami mga Kristiyano po kayong kaibigan, mga kapatiran, sapat na ho yan. Kaya yan ang pag-aaralan natin, ano? Yung kasapatan ng kapatiran kay Kristo. Okay? So magandang gabi po kay Salvador Tilar at sa lahat po, lalo na kay Jason na nangangalaga ng ating pong church pagka po Sunday, nandyan po siya. Good evening po at saka po kay Rocky Lumalaos. Ayan, so magandang gabi po sa inyo at live po tayo ngayon sa Quezon City. So, kamusta rin po ang mga kapatid natin sa Marikina, Cainta, Antipolo hanggang Montalban at San Mateo. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Alam niyo po, maikwento ko lang, tuwan-tuwa po ang aking sister wife nang sinundo namin po kanina yung pong aso, no ho, after lang nung klase, pagdating po dito, tuwang-tuwa po yung aso. At kaya ako po ay masayang-masaya ngayon kasi we have more time na ipasyal po siya, we have more time po at meron po siyang swimming lesson. Kaya kasama ko sa pag-swimming po ni Cholo kasi kailangan i-rehabilitate po yung kanyang naputol na paa at ang recommendation po sa kanya swimming lesson. At ako isasama sa swimming. Sige po, magandang gabi po kay Sister Belinda. Ayan po, Borlado.
pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At muli, gaya ng aking sinabi, bakit kaya sapat na meron po tayong mga kapatiran kay Kristo? Kung minsan po naghahanap pa kayo ng mga iba ninyo pong mga kasama, naghahanap pa po kayo ng mga iba pang pagkukuhanan ninyo ng kagalakan ninyo o ng kasiyahan ninyo. Kaya kung minsan nauuwi po sa mga barkada na nagiinuman, sa mga barkada po na naninigarilyo, o kung minsan worse po, sa mga barkada na gumagamit ng ipinagbabawal po na gamot. Kaya tayo po ay nagpapasalamat, lalo na po kay Sister Alice at saka po kay Nanay Menchi. Maraming salamat po sa inyong dalawa, at sana po one of these days, Nanay Menchi, talaga mabuksan na po natin yung atin pong Bible studies mismo dyan sa bahay ninyo at magla-live po tayo. Ayan. So muli, ang topic natin ay kasapatan ng kapatiran kay Kristo. Alam niyo po, ang bawat kapatid sa pananampalataya ay extension po yan. Extension po yan ng relasyon natin kay Kristo. Mahalaga po, kung tayo po ay kapatid sa pananampalataya, unang-una mahalaga po na tayo po ay nakikiramay. No? Sana wag pong dumating yung time na, okay lang ako, bahala sila dyan na may namatayan sila, basta ako masaya ako sa bahay ko. Hindi po ganon. Kahit na po ano ang layo, kahit na po ano po yung maaaring kapaguran, pagka po tayo ho ay may mga kapatid po, kamag-anak o kaya po ay kasamahan sa church na namatay, hindi tayo nanghihinawa po na dalawin po. Kasi kasama po yan sa pagkakapatiran. At lalo tigit po, of course, ito nga po yung palagi kong sinasabi. Pag tayo po ay nakikipagkapatiran, ang loyalty po natin ay nasa Feast of Harvest. Ang loyalty po natin ay naroroon po sa Puray Christian Church. Ang ibig ko lang po sabihin, mga kapatid, hindi po kayo pinagbabawalan na paminsan-minsan pwede kayong umattend po sa mga church na nagtuturo din ng aral ni Kristo. Pero bilang isang kapatid, meron pong nilagay na senior pastor ang church. At ako po ay inilagay ng Lord po bilang tagapangalaga po ng inyong kaluluwa, tagapangalaga po ng mga katuruan. Kaya hindi po basta-bastang isinasalang ko ang mga turo, maliban na lamang po na talagang nakatitiyak ako na ipanalangin ko, na i-fasting po ang mga aral na ito para hindi po tayo malilinlang ng kahit na sino pong mga maling aral. Kaya alam ko po, tumatatag po kayo. Kaya bilang pagtanaw din natin ng utang na loob doon po sa nangangalagang church sa atin, doon po tayo na nagsisilbi. Doon po tayo talaga nagbibigay din ng atin pong mga financial blessings. Inaalagaan din natin yung pastor, gaya po ng pangangalaga din ng pastor po sa kanyang mga kawan, at naroroon po yung pakikipagkapatiran natin. Hindi po sa dinidiscourage ko, mga kapatid, na magkaroon kayo ng mga maraming churches, pero iisa lamang po ang church na mangangalaga sa inyo. Iisa lamang po ang church na talaga pong magtuturo po sa inyo ng totoo. Kasi po, pagka po marami, baka po akala po natin walang nangangalaga sa ating pamilya. Kaya mahalaga din po na mahal natin kung saan tayo tinuturuan. Mahal natin yung pastor na nagtuturo. At kung binebless tayo ni Lord, binebless natin yung church kung saan po tayo lumalago. Kaya yan po ang topic natin. Pagka po may kapatiran, lalo na sa Feast of Harvest, sapat po yan. Hindi na natin kailangan po na hahanap pa tayo ng mga kabarkada pong makamundo, hahanap pa po tayo ng mga mayayaman po na ilalayo naman tayo kay Lord, hahanap po tayo ng mga kabarkada po na may mga maling bisyo. Ang kapatiran po kay Kristo ay sapat na. Magandang gabi rin po kay Crisel, at good evening din po sa lahat-lahat na nakatune in po ngayon. Ayan. So bago po tayo tumungo sa ating pag-aaralan, tayo po naman po ay lalapit muna sa panalangin para malakas ang blessing ng Lord po at damako po ang lahat ng blessings na ito ng ating Panginoong Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay yumuko. Salamat po dito po sa tema na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kasapatan kay Kristo 2026. At sa lahat ng amin pong mga pinag-aralan, ang kapangyarihan po at karunungan ni Kristo, patuloy namin nakita, sapat po ang kanya pong pangakong kaligtasan para sa bawat isa. Ang kadakilaan po ni Kristo na nakita po namin,
maging Panginoong Diyos ang mga katotohanan kay Kristo. Yan po yung mga pinag-aralan namin, mga i-preach po namin, at kasama ngayon po ang kasapatan ng kapatiran kay Kristo. Buksan mo nawa ang aming kalooban, mahalin ang mga kapatid. Kami po bilang mga magkakapatiran, may isa po kaming church na pinaglilingkuran. Panginoon, ang Peace of Harvest Christian Ministry, matutunan naming mahalin. Pag bine-bless po kami financially, ito po ang church na ibe-bless namin, Panginoon. Hindi po masama na mag-bless ng ibang church, pero ang priority namin ay walang iba kundi ang Feast of Harvest. May pastor pong nangangalaga. Tulungan mo, Panginoon Diyos, na mabuksan ang puso po na ang senior pastor ng church po, ang inilagay niyong ama, tagapagturo po, na ang bawat isa na kanyang nasasakupan ay mahalin ang pastor, mahalin po ang church na kung saan siya po'y lumalago. At patuloy, Panginoon, i-bless niya rin, hindi lamang po ang pastor, kung hindi i-bless niya ang church na nagpapalago po sa kanya. Kaya maraming salamat sa aral na ito, kasapatan ng kapatiran kay Kristo, na sana makita namin ang kahalagahan po ng pagkakaisa, lalo tigit po ng mga pagkakapatiran para lalo kaming lumalim at lalong maunawaan namin na kami po ay magkakapatid kay Kristo. Patawarin mo rin po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan, mga kamalian sa mga inisip, mga budhi pong nagkamali, mga motibo pong napariwara, mga nilakaran naming taliwas sa iyong kalooban, at lahat po ng mga kamalian. Ito po ay aming pinapanalangin na kami mapatawad, mahugasan po, at maalisan po, Panginoon, ng lahat ng mga alalahanin na ito. Maraming salamat po at magandang gabi. Pagpalain niyo po ang Feast of Harvest Christian Ministry at pagpalain niyo po ang Puray Christian Church. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Papuri po sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu ng Diyos. Muli ho, ang ating pag-aaralan ay kasapatan ng kapatiran kay Kristo. At gaya po ng mga nakikita nyo po, no man is considered to be an island. Hindi po pwede na tayo po ay kabahagi ng Feast of Harvest, pero hindi tayo nakikiramay, lalong-lalo na sa mga tao po na nagdurusa, na hindi tayo nakikiisa sa mga layunin at programa, lalo't na ang binigay po natin po na tema na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay napakahalaga, kasapatan kay Kristo, na hindi tayo po susunod din sa alituntunin at sa mga palatuntunang ipinatutupad po ng church. Kaya mga kapatid, wala pong ibang dadamay, wala pong ibang tutulong sa atin, kung hindi ang mga kapatiran din nating kapatid kay Kristo. Alam niyo po, pagka po mag-isa ang tao, madali po siyang mabuwal. Pero pagka dalawa ho, tatlo o apat na magkakasama sa panalangin, magkakasama po sa pagpapayo, nagkakasama po sa mga pagtutulong-tulong, katulad po halimbawa sa church natin, naglalayon po tayo makabili po ng lupa natin, makabili po tayo ng building natin. Hindi po imposibleng mangyari yan pag nagkaisa po ang diwa natin, lalo na't pinagyayaman po ng church ang maraming mga kapatiran. Pag nagsama-sama-sama po yan, mga kapatid, ang dalawa o tatlong lubid na pinagbuhol-buhol, matatag po yan. Kasi pag nag-iisa ka, madali kang mabuwal, pero pag dalawa po kayo, hindi kagad po nabubuwal. Yan po ang sabi ng mangangaral. Nais ko pong ipakita sa screen nyo po. Ang sabi ng mangangaral, dito po sa 4:9 hanggang 10. In the book of Ecclesiastes, chapter 4, verse 9 to 10, ang dalawa po ay mabuti kaysa isa. So hopefully po, sana nakuha nyo po yung ibig sabihin natin. Ang dalawa po ay mabuti kaysa isa. No man is an island. Hindi ka po pwede na kapatid ka sa Peace of Harvest pero hindi ka nakikisama. Hindi po pwede na kapatid ka sa Peace of Harvest, hindi ka nakikiramay. Hindi po pwedeng kapatid ka sa Peace of Harvest pero iba-iba po yung church na tinatalunan nyo po. No man is an island. Kaya tayo po bilang magkakapatiran, sapat po yan. Sabi po ni Haring Solomon sa Mangangaral 4:9 hanggang 10, ang dalawa po ay mabuti kaysa isa. Bakit daw po? Sapagkat mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama, at kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Napansin nyo po? No man is an island .
Pagka ho ikaw ay nag-iisa sa ministeryo, pag ikaw po ay nag-iisa sa church at hindi ka nakikihalubilo at hindi ka sumasama sa mga kapatiran din na hinirang ng Diyos, yan po ay pride. Yan po ay pag-isolate sa ating sarili. Yan po ay hindi maganda na gawain kasi alam niyo po yung mga kasamahan natin po, ayan, halimbawa nakikipag-ugnayan po ang ating mga kapatid. Andyan po si kapatid na Rizel, andyan po si Bragi, andyan po si Maribel, Sister Aster. Lahat po yan, maski sa ibang bansa po yan, kaisa natin sa espiritu at mga kapatid po yan. Hindi po pwedeng mag-isa ka lang na halimbawa po meron po tayong kailangang damayan. Ay, hindi ako dadamay yan. Bahala, sila-sila na lang yan. Hindi po ganun eh. Kasi pag nag-isa ka po, madali kang mabubuwal, hindi lang na mga problema, kundi mabubuwal ka ng kalaban. Ano po ulit ang sabi ng mga ngaral? Ang dalawa po ay mabuti kaysa isa. Mas marami nga ang bunga ng anumang gagawin nila, sapagkat kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Praise God sa kanyang mga salita. Kaya wag natin nung titignan na, nako, kayang-kaya kong gawin yung ministeryo na yan. Kayang-kaya ko kahit hindi ako makiramay. Anyway, hindi naman ako concerned doon po sa namatayan. Hindi mo ganun yun eh. Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili at walang sino man ang mamamatay para sa kanyang sarili. Yan po ang sabi ng Aklat ng Roma. At gaya po ng ating sinasabi, no man is an island, hindi ka po pwede po na humiwalay sa mga kapatiran kasi marami pong ituturo ang Panginoong Diyos sa pakikipagkapwa, lalo tigit po sa pakikipagkapatiran. Ayan. Kaya nga inuulit-ulit ko mga kapatid, meron tayong Feast of Harvest Christian Ministry. May inilagay po na ama dyan bilang tagapangalaga. May senior pastor dyan. Ang mga vision, ang mga tema, binibigay po sa senior pastor. Lahat ng nasa ilalim po ng senior pastor, mga anak niya po yan. Ano po ang mangyayari kung halimbawa may isa kayong pamilya pero yung isa po mas gusto niya po doon sa ibang kapitbahay sumama, hindi ho ba sasama din po yung kalooban ng ama na nangangalaga sa kanyang anak? At hindi pa po ako nakakita ng ganun. Of course, kung kadugo mo, nandun ka sa lugar na kung saan ikaw ay inaaruga at inaalagaan. Hindi po ako nakakita ng isa pong anak na lumipat sa kanyang kapitbahay kasi hindi niya po gusto yung pamilya niya o kaya yung isang anak po nagpunta po sa ibang lugar at humanap ng kanyang ibang pamilya. Kasi tayo po ay magkakadugo kay Kristo. Tayo po ay magkakapatid. Alam niyo po ba yung salitang kapatid, pinatid yung pusod. Kasi po, iisa lang yung pinanggalingan po natin ng pusod at yun po ay walang iba kundi sa nanay natin. At ang nagluwal po sa atin yung nanay at of course, ang tatay po natin magkasama sa nanay po, no? Na sila po ang pinanggalingan ng lahi natin, pinanggalingan po kung bakit po tayo nasa sa mundo na ito, niloob ng Diyos. Pero kung wala tayong utang na loob sa pamilya natin, hindi natin gustong makasama ang tatay natin, hindi natin gustong makasama mga kapatid natin, something is wrong po. Hindi ho ba? Kaya po, itinuturo natin ang mga kahalagahan, bakit po ang pamilya, lalo na sa pananampalataya, ay sapat po. Hindi na natin kailangan maghanap po ng mga makamundong mga barkada, hindi na natin kailangan po na makisama po kung saan maraming marites. Hindi na natin kailangan po kung saan nandoon yung mga basag ulo o yung mga droga, yung mga naninigarilyo. Kasi gaya nga ng sinasabi ko, sapat po ang kapatiran natin kay Kristo. Ano po ba yung mga itinuturo ng Diyos pag tayo po ay may malalim na pakikipagkapatiran? Ayan. Meron ho kasing kalakasan sa kapatiran Alam niyo ho ba? Sabi nga ho, 'di ba, ang dalawa po ay mas mabuti kaysa isa. Kasi kapag dalawa, kahit na ho kayo may malakas na bagyong kakaharapin, nakatayo kayo. Pagka kayo po ay mag-isa, madali kang mabubuwal. Pero kung dalawa ho kayo, nagpapalakasan po kayo, no? Hindi kayo basta-bastang magagapi po ng bagyo. Kaya po, ang nais nating ipakita rito, ayan, meron pong tayong tinatawag na kalakasan mula po sa kapatiran. Sabi po ng unang Tesalonica 5:11 in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 11.
At dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ano po yung ginagawa ng mga unang Kristiyano? Sila po ay nagtitipon-tipon. At dun sa pagtitipon nila, sama-sama po silang nananalangin. Sama-sama po silang nagkakaloob doon po sa church kung saan po sila kabilang. Kung halimbawa mga kapatiran ng Tesalonica, sila po ay nagbibigay doon. Hindi po sa taga-Tesalonica sila tapos ang kanila pong love gift o ang kanila pong pagbibigay po, binibigay nila sa Colosas. Hindi po. Kung sino po yung nangangalagang church sa kanila, halimbawa Peace of Harvest, doon po sila nagbibigay, doon po sila nagbe-bless, doon po sila nakikinig ng aral. Kaya nga mga kapatid, lalakas po tayo pagka po nakipag-ugnayan tayo sa mga kapatiran. Kapag ka po tayo, minahal natin po yung ating ama na nagtuturo po sa church. Na kung tayo po kahit maliit, ano kapatid, yun nga po ang challenge ko po sa inyo eh. Hindi nyo po ba napapansin? Maliit yung church natin. Pagka po tayo nagse-service po, 50, 70. Sabi po nung iba, Pastor, bakit hindi po palakihin ninyo yung church? Hindi ko kasi nakukuha sa palakihan po yan eh. Kahit na 50 o 70 yan, pero malakas at matatag ang kanilang pananalig kay Kristo, okay na po yun. Ang sabi ng prinsipyo ng Biblia, kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kalagitnaan nila. Kaya po, hindi sinabi ho na pag may isa po, hindi ko kasi pwedeng makipag-ipon, okay? O makapagtipon pag tayo po ay nag-iisa, 2 o 3. Kaya mahalaga po ang fellowshipping. Yan po. Nakakapagpalakas po ang ating pakikipagkapwa-tao at pangalawa ho, napakaganda pong tignan na ito po ay nagpapakita ng pagtutulungan sa bawat isa. Ulitin ko lang po, sabi po ng unang Tesalonica 5:11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Magpalakas kayo ng loob ng isa't isa. O halimbawa po, no? Nanghihina yung kalooban po ni Georgie. Ayan, isa sa kabataan natin sa Puray. Halimbawa, meron siyang mabigat na dinaranas. Tapos nakita po siya ni Sister Leia bilang asawa po ng pastor. O Georgie, ano ba yung pinagdaraanan mo? O naiiyak niya po kay Sister Leia, nasabi niya yung makabigatan. Ang gagawin po ni Sister Leia, siyempre, pospos po siya ng banal na espiritu. Ay, ako naranasan ko rin yan, pero dakila ang Diyos, ang mga pangako ni Kristo'y totoo. Si Sister Leia naman po, dahil sa udyok ng banal na espiritu, mapapalakas niya po si Georgie dahil meron po tayong kalakasan sa isa't isa. Kapag si Georgie, halimbawa po, nagdaramdam, may mabigat na pagsubok at wala siyang makapitan, ang mangyayari po niya, pupunta siya sa mga taong makamundo. Baka kung ano pong ituro kay Georgie, baka po mapunta po sa masamang barkada, baka mamaya po ang advice ng mundo po na ito hindi maganda. Kaya mas maganda po ang kinakahalubiluhan natin, yung pakikipaghalubilo natin sa ating mga kapatid kay Kristo. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo makipag-usap sa mga hindi pa mananampalataya, no? Kailangan nga nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Pero pag-igtingin po natin yung ating pong pakikipagrelasyon bilang kapatid sa isa't isa. Bakit ho, Pastor? Ayan. Kasi kalakasan mula sa kapatiran ang nakukuha natin. Sabi nga dito ni Pablo nung nangangaral siya sa iglesia po ng Tesalonica, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ayan po, nandito po si Ate Sally, no? Alam nyo, nung sila po'y bumaba po mula sa Puray at nagkaroon po tayo ng mga pagbibenta natin sa sports center ng mga gulay. Alam nyo po mga kapatid, nung nagkaroon tayo ng game ng tug of war, matatalo tayo ho doon. Kung tayo lang taga Peace of Harvest po ang sumali, lalo na sa kababaihan, konti tayo eh. Pero tinulungan tayo ng mga kapatid natin mula po sa Puray Christian Church. Ano po ang naging epekto po nito? Naging malakas yung atin pong grupo kasi may mga kababaihan pang dumagdag, sila Ate Sally at yung mga iba pang taga-Puray, nanalo tayo. Bakit tayo nanalo? Iyon ho, magandang example dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at
nagkaroon tuloy ng pagtutulungan yung mga kababaihan ng Puray at mga kababaihan ng Peace of Harvest, no? Na tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Can we say amen? Kaya nakita ko si Ate Sally andyan eh. Dati hindi ko makita Rosalie ho kasi, Rosalie Hordan Tagal eh. So, sabi kong gano'n, sino kayo Rosalie na to? Ito pala si Ate Sally. Amen, sabi po ni Georgie. Kaya po, pangalawa, no, hindi lang ho tayo nagkakaroon ng kalakasan. Tayo ho, nagkakaroon ng kaisahan ho ng kapatiran. If there are 2 or 3 gathered in my name, bakit tayo ho, 2 o 3 nagkakatipon? Kasi nagkakaisa tayo na sambahin si Jesus. Nagkakaisa tayo na sumunod kay Jesus. Nagkakaisa po tayo. Halimbawa, yung mga nag-amen po. Bakit nag-amen sila? Nakikiisa po sila na ang atin pong aral ngayon totoo. Sabi ni Danica, amen. Sabi ni Marlo, amen. Sabi ni Demalin po, amen. Buong Narce family na yan, amen. Sabi ni Leia, amen. Sabi ni Sister Belinda, amen. Sabi ni Sister Baby, amen. Bakit sila nag-aamen na ibig sabihin ng amen? Siya nawa o siya nga, no? So they agree, pati si Sister Aster. May pagkakaisa po kasi ang mga kapatiran. At ang value po, pag tayo nakikiisa, sabi po ng Matthew 18:19, ano, sa Mateo 18:19, tignan nyo po. Muling sinabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, na kung pagkasunduan ng 2 sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingiin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Halimbawa po, kami ni Pastor Elmer, Pastor, mag-pray po tayo. Ano pong pinagpe-pray natin na sana po lumago ang mga kabataan sa Puray. So, naghawak kamay kami ni Pastor Elmer. Panginoong dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ikaw nakakabatid ng amin po mga naisin. Pagpalain niyo po mga kabataan na sila po'y lumago at magkaroon sila ng takot sa Diyos, lalo tigit po sa Puray Christian Church. Alam mo po yung prayer na yon na magkahawak kamay kami ni Pastor Elmer at ako po, may kapangyarihan po yon. Ang sabi po muli dito sa Mateo 18:19, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng 2 sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hingiin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kaya mahalaga po, huwag kayong magagalit, ano? Kaya mahalaga po yung morning prayer. Kaya mahalaga po yung evening prayer. Kasi pag may pinagkaisahan po, usually sa umaga, mga 7-8 po kami dyan. O halimbawa, nag-pray po kami. Nais po namin gumaling po si Nanay Lina o si Sister Lina po sa kanyang kahinaan ng katawan. Sino-sino yung mga nag-pray doon? Ako, si Sister Irma, nandun si Sister Odi, nandoon din po si Brother Domeng, nandoon po si Brother Greg, nandoon po si Sister Emmy, nandoon po si Brother Danny, nandoon po si Brother Francis. Ayan po. Kung may mga hindi ako nabanggit, no, huwag kayong magtatampo. Nandun po lahat. At nanalangin tayo, ano po yung ating hiniling? Panginoon, nagkakaisa po kami na pagalingin niyo po sana si Nanay Lina o si Sister Lina. Ano po ang kapangyarihan ng pagkakaisa na yon? Ang sabi rito, naka-highlight sa red. Kung pagkakasunduan ng 2 sa inyo sa lupa, 2 lang ho ba kami? Hindi lang naman po ako tsaka si Sister Irma nagkasundo. If there are 2 or 3 or more, hindi ho ba? Gathered in my name. Kung pagkakasunduan ng 2 sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hinihingi, ay gagawin ko sa kanila o gagawin sa kanila ng aking Amang nasa langit. Bakit ho may healing kay Atelina? Bakit ho yung aso namin nakauwi na po ngayon? Bakit po alimbawa po ay nagkaroon ng kapayapaan ng buong Bisda family? Kasi pag hinihingi po natin sa prayer yon at yun po ang pinagkakaisahan natin, ano pong ginagawa ng Diyos pag nagkakaisa po tayo, may kaisahan ng kapatiran at ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hingiin ay gagawin sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya hindi lang ho kalakasan, may kaisahan po, may pagkakaisa po pag tayo po ay marunong makipagkapatiran. At ikatlo, hindi lamang po yung nagkakaisa tayo, nakikita nyo, nagkakaroon ng katwiran ng mga kapatid, no? Natutuwid natin. Kasi po yung katwiran, nakuha ho sa salitang tuwid, no? Pagtutuwid. Kaya meron na tayong katwiran ngayon. Bakit to? Kailangan po natin po ng
may magpapayo sa atin, may magtatama sa atin, may magtutuwid sa atin, eh. Ayan po. Kaya tayo nagpapasalamat. Andito rin po ang Radovan family. Ayan ano ho, si Joyce. At saka po lahat-lahat po ng atin pong mga pananalangin. Kasama po si Sister Jean. Ayan. Andito rin po si Brian. Magandang gabi po. At lalo tigit po kay Pastor Elmer. Magandang gabi po. O sabi po ng Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Paano kung nahulog kayo sa pagkakasala at walang magtutuwid sa inyo? Di tuloy-tuloy na ho kayo na nag-backslide. Pero huwag kayong magagalit pagka meron po tayong accountability partner. Pag meron pong nagpapaalala sa atin, oy mare, nakakalimutan mo nang dumalo sa prayer meeting. Oy pare, hindi na kita nakikita sa church. Ano nangyari? O kapatid, para po yatang nanghihina ka. At pag halimbawa nagkakamali yung kapatid natin, hindi natin sisigawan, hindi ho natin mumurahin. Itama po natin siya sa pamagitan ng aral ni Kristo na may pag-ibig. Kaya ang sabi po ng Galatia 6:1, very clear. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog o mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyan ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Pag malakas kayo ngayon, nagbabasa kayo ng Biblia, may power po yung banal na Espiritu sa buhay niya. Nakita niyo yung isang kapatid, huwag kayong matutuwa o huwag ho kayo na complacent lang na bahala ka, mahina ka spiritually, ako malakas. Lapitan ninyo, sabihin niyo po, mahal ka ng Diyos. At kung may pinagdaraanan ka, napagdaanan ko din yan, extend niyo po yung tulong. Kayo na pinapatnubayan ng banal na Espiritu, kasi malakas ka, no? Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Pero, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Hindi natin maiiwasan pagka po dumating na tayo naman ho mahinang-mahina po sa pananampalataya. Mahuhulog din po tayo. Sino magpapalakas sa atin? Yung pinalakas nyo po pagka po yan naka-recover, siya naman din po mag-i-encourage sa atin. O pastor, mukha pong malungkot kayo. Ano po ba yung kalungkutan ninyo? May nakapansin po na malungkot daw ako. Sabi ko, kapatid, down na down ako. O bakit o pastor? Ano nangyari ho? Yung amin pong anak ni Sister Marlene, si Cholo, naputol yung paa. Ang dami kong encouragement na nakuha po sa church. Ang daming nangamusta. Ang dami po na nag-pray. Hindi ba lumakas yung kalooban ko? Ngayon kasama ko na. O kung kayo naman din ho, pastor, yung akin din naman pong pusa, meron din pong karamdaman ngayon, kayo din naman po yung nangihina, di makakahugot din po kayo sa mga payo, sa mga panalangin po na pwede ko ring ma-share sa inyo. Bakit to? Napagdaanan ko na rin po yung mga hirap na yun So mga kapatid, kung may isa sa inyo nahulog sa pagkakasala, dati mo rin kinahulugan, palakasin nyo po. Kung halimbawa kayo naman ng malakas at yung kapatid po nahulog, ituwid ninyo ho ng may kahinahunan, ituwid nyo po ng may pag-ibig. Kasi baka po yumabang din naman yung puso natin, maging self-righteous tayo na ako kapatid, nung nakilala ko si Kristo, hindi na ako katulad nung ginagawa mo ngayon, hindi po. Lahat tayo po ay nahuhulog sa tukso at lahat tayo nagkakasala. Para lesson po na ma-share natin sa iba. Dumaan ako dyan kapatid. I have been there, no? At ako yung mga nagawa ko pong mga kasalanan na yan, walang mabuting na idulot. Kaya kapatid, bangon ulit. O darating ang time, huwag nyo sabing malakas kayo. Sabi ni Pablo, huwag nyo akalain kayo nakatayo, baka kayo naman ang mabuwal. Kung tayo naman po ang down, tayo naman pong nabuwal. May kapatid na lalapit sa atin yung pinayuhan mo. Kapatid, malungkot ka naman, ay may i-share naman ako sa iyo na kalakasan. Hindi ho ba? Bakit? Meron pong katwiran, pwedeng magtuwid ang kapatid na mahinahon, pwedeng magtuwid ang kapatid na meron pong pag-ibig sa kanyang puso. Ikaapat po, nagbibigay po ng kapayapaan ng kapatid Halimbawa po, kayo po ay tuliro, kayo po ay maraming bagabag, kayo po ay may mga pagkabalisa. Mga kapatid, kung minsan hindi po tayo na i-encourage. Pero ang kapatid po lalapit sa iyo yan. Bakit? Sabi po,
alam niyo po, nagbibigay ng kapayapaan po ang pagpapalakas sa isa't isa. Sabi ng Romans chapter 14 verse 19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Kaya po pag kami fellowshipping tayo, lalakas yung loob natin. Uy, balita ko, dumaan daw kayo sa mabigat na pagsubok. Ang nanay nyo raw nagpa-dialysis ng ganyan. Tapos ikaw din may experience ka na ganun, mga kapatid. Ano, yung tatay ko din halimbawa, nagkaroon din ng findings ng ganun, mag-undergo din ng dialysis. Yung pong mga dumaan nating kapatid doon, pwede po silang makapagbigay po sa inyo ng kalakasan, pwedeng makapagbigay po sila sa inyo ng assurance, pwede sila makapagbigay ng kapayapaan, lalong-lalo na sa pusong nagugulumihanan. Bakit to? Kapatid dumaan po sa paghihirap at nakikitang dinaraanan mo rin yung dinaanan niya, kaya pwede siyang magbigay ng payong, makakapagbigay po ng kapayapaan. Sabi po rito sa Roma 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Sikapin natin gawin po pagka po may kapatid tayo. Bigyan natin siya ng assurance, ng comfort, ng encouragement. Bigyan po natin siya ng tinatawag nating pag-ibig na dumaan din ako dyan at makakayanan mo rin yan sa pamagitan ng kalakasan ni Kristo. Ang dami-dami pong mga kapatid, they assured us na you can do all things, kapatid, especially with the power and the blessings coming from the Lord. Na lahat ng yan, nagpapalakas sa atin, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan, kasi mga aral yung tinanim sa puso ng ating mga kapatid. Kaya inuulit ko po, meron pong kapayapaan na hatid ang pakikipagkapatiran po natin. At ikalima, of course, hindi ba pagka po tayo nagsama-sama, may kagalakan. Pagka po halimbawa, nagkakitaan nung nag-meeting lang po kami nung nakaraan pong annual planning po namin nung nakaraang linggo. Nagkabiruan po tungkol kay Sister Linda. Lahat masaya, hindi naman pikon si Sister Linda, Alam ng mga kapatid kung ano yung biruan na yon, hindi ho ba? So, walang pikunan, nandun yung mga ngiti. Tapos, game din si Sister Linda, na sumakay dun sa mga biro. Bakit? Pag nagsama-sama mga kapatiran, masaya ho Pag nagsama-sama po yung mga tinawag ni Kristo, nawawala yung lumbay Pagka po may nagpatawang isa, pagka po may nag-crack ng jokes, kasama po yun sa pakikipagkapatiran. At gayon po ang sinasabi dito, sabi ng awit 34, purihin si Yahweh at siya'y inyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Kaya galak na galak ka. Bakit? Sama-sama nating inaawitan po si Yahweh. Bakit tayo nagagalak? Sama-sama tayong nagpapasalamat kay Yahweh. Bakit tayo nagagalak? Kasi ang kanyang bayang hinirang, tayo, ninyo, ang sabi dito, nagbibigay po ng kagalakan para kay Yahweh. Kaya, ang dami-dami pong pwedeng, hallelujah, ang dami-dami pong pwedeng gawin po ng tayo po talaga ay nagkakasama-sama kay Kristo. Nandun po yung kagalakan. Nandun po yung may mga jokes. Pero ang mga pagbibiro natin, hindi na ho yung mga pagbibiro po na mga mahahalay. Nandoon po yung pag nakita nyo yung kapatid ninyo, nakangiti, mapapangiti ka na rin. Pag nakita nyo yung kapatid ninyo, nagdadalamhati, nakakidalamhati ka rin. Nakalagay sa Bible po yan Makisaya tayo sa mga nakikisaya, makidalamhati tayo sa mga nagdadalamhati. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, hindi na po kayo makakakita ng katulad natin na Piece of Harvest na hindi po malaki, hindi po ganun kadami ang mga kapatiran. Pero, kayo po ang living testimony. Lalo na sa mga panahon ng Kapaskuhan, umuulan ang pagpapala. Walang umuuwi po ng hindi pinagpala. Alam nyo po, sabi nga po nung isang kapatid, Pastor, mas malalaki pa yata yung papremyo ninyo kaysa po sa mga malalaking paaralan, kaysa po sa mga malalaking samahan. Hindi naman po sa tayo nagbubuhat ng bangko sa Piece of Harvest. Pero mga kapatid, hindi ba ho kayo nagtataka, yung mga papremyo po natin, talaga namang papremyo po ng pinagpala ng Diyos. Kayo po makakapagpatotoo niyan.
hindi man tayo ganun kalaki, bet ganun binebless ng Lord. Sumasa atin po kasi yung Lord eh. Sumasa atin po yung kanyang pagpapala. Maski po, negosyante sa atin pinagpapala, abogado pinagpapala, mga inhinyero pinagpapala, mga teacher pinagpapala. Kasi mga kapatid, galak na galak tayo at nakikiisa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ako nga ho, natutuwa. Lalong-lalo na sa mga everybody's birthday natin, nandun talaga po yung pagbubuhos ng blessings ng mga kapatid. Minsan ho, may mga kapatid tayo abroad, pag tinignan po natin yung mga account natin, nagpapadala po ng mga dollars kasi kaisa po sila eh. May mga kapatid po tayo, hindi na po dumadalo. Pero pagka nakita nyo po, kaisa pa rin po natin sila sa mga ibang mga gawain po. Kaya ako po'y nagagalak kasi alam na alam po natin, ang pagkikipagkapatiran ay nagdudulot po ng kagalakan. Ayan. At alam niyo, napakasaya po ng isang kawan o ng isang church na sabay-sabay umaawit, sabay-sabay nakikiramay, sabay-sabay nag-aaral, sabay-sabay po nananalangin, at sabay-sabay po maging sa pagkain nga ho natin. Sa mga susunod po nating mga events, katulad po ng couples night, nakahanda po yan. Kahit na sabihin natin, kokonti lang naman yung couples natin, pero di ba napansin nyo po, napakaganda po ng programa, ang pagkain po ay umaapaw, buffet, at pag nakita nyo po, talaga naman pong binibuild up ng Panginoong Diyos ang mga mag-asawa. Kasi tinuturo po sa atin yan, magmahalan po sa isa't isa at maging tapat po ang lalaki sa kanyang asawang babae at ang babae po ay maging masunurin po at nagpapasailalim sa kapangyarihan ng kanyang asawang lalaki. Ang mga anak po ay masunurin at ang mga ama po ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Kaya po sa ating ginagawa ng mga activities po, couples night sa February 15, ako umasa na naman po kayo. Bumabaha na naman ang pagpapala, bumabaha ang ating pong kasiyahan, bumabaha ang pagkain, kasi maliit lang ang piece of harvest, pero matindi po ang pakikipagkapatiran natin sa isa't isa. Kaya mga kapatid, bilang pangwakas po, sabi po ng awit 133:1. Ano po, kinakanta natin yan Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nakaawit ako kahit na hindi ako marunong umawit. Yan po kasi yung ating inaawit nung tayo po yung mga baby Christian pa Tama po yan. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na mga magkakapatid. Meron pa po ba kayong hahanapin sa Piece of Harvest na tayo po ay sapat na ang ating pakikipagkapatiran? Pagka po may mga problema, nagpapalakasan ng loob. Pag may kailangan panalangin, dudulog nyo lang, isasangguni namin sa Diyos kaagad. Pag may mga kasiyahan, maraming pagpapala, masarap ang pagkain. Pagka sa pagdadalamhati, isang buong pamilya tayo. Pag may mga kapatid na pumapanaw, nakikidalamhati, nakikiramay, hanggang nga sa huling hantungan, magkakasama po ang Peace of Harvest, magkakasama po ang Puray Christian Church. Bakit ko po nasabi? May kasapatan po sa kapatiran kay Kristo. Kaya mga kapatid, huwag na kayong humanap ng mga kabarkadang makamundo. Huwag na kayong humanap po ng mga kaamiga po sa madyungan. Huwag na kayong humanap po ng mga makakasama nyo po mga kabarkada sa pag-iinuman o sa sisigarilyo. At lalo tigit po, huwag na tayong umasa o humanap ng mga kabarkada na ililigaw tayo sa mga maling landas at sa lahat po ng mga ipinagbabawal na gawain. Kasapatan sa kapatiran po kay Kristo, kabahagi ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ako po ay magpapaalam muna panandalian dahil kinakailangan ko na pong matulog dahil maaga po ako sa aking executive check-up po. 2 days po, ipanalangin niyo po ako. Pero bukas po ng madaling araw po ay makakasama pa rin po ako sa prayer at saka po sa second day dahil dala ko pa rin po yung akin pong laptop at iPad doon sa ospital. Sige po, maraming salamat. Sama-sama po tayo na yumuko at manalangin.
Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga pagpapalakasan, sa patuloy po na kagalakan, sa patuloy po, Panginoon, na kalakasan at kagalingan na nagsasama-sama ang mga magkakapatid kay Kristo. O anong ligaya, Panginoon, na ang bawat hinirang mong mga anak at mga magkakapatid kay Kristo ay sama-sama po at magkakaisa sa panalangin at sa pakikipagkapwa at pakikipagkapatiran. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga nagawang kasalanan at gayon din naman po ang lahat ng amin pong hinihiling na maging maayos po ang kalagayan ng bansa namin, ang Peace of Harvest at Tampuray Christian Church, maging ang amin pong mga gagawin bukas. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa akin pong 2 days na complete medical examination tomorrow, na sana po ay maganda po ang mga resulta, at salamat po sa pribileyo na ito para malaman po at ma-address kung ano man po, Panginoon, ang mga kahinaan ng pisikal na katawan para humaba pa ang buhay at patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Muli, Panginoong Ama, gabayan niyo po ang aming pagtulog at patuloy po na gisingin niyo kami bukas upang makaisa po kami ulit at makasama sa panalanginan po na makapatiran ng Peace of Harvest Christian Ministry. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay pinagkakalob namin sa iyo, Panginoon, sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Muli, mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Mahal na mahal ko po kayo. Sumaati nawa ang pag-ibig, gabay, patnubay at kaligtasan ni Kristo, dakilang Diyos at tagapagligtas.